for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Happy New Year po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Napakabuti po ng Panginoon at muli tayo po ay nakarating po sa taong 2024. Ano po? Tunay po na sa buong taon ay iningatan po tayo ng Panginoon at itinawid po tayo hanggang makarating po muli tayo sa 2024 na maayos po at nasa magandang kalagayan. Napakaganda po ng ating FBK ngayong araw na ito sapagkat ito po ay nakuha sa aklat po ng Lamentation, no? Pagka Lamentation chapter 3 verses 22 to 24, alam na po natin agad sa karamihan po sa atin ay alam po natin ang verse na ito. Ito po ay ang katapatan po ng ating Panginoon. Basahin po natin Lamentations chapter 3 verses 22 to 24. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. Napakaganda po ng ating pong FBK ngayong araw na ito. Na kung titignan po natin ay throughout po dun sa sulat po ni Prophet Jeremiah, na siya rin po ang nagsulat nitong Lamentation na ito, ay ang nilalaman ng kanyang mga sulat sa Jeremiah ay about warning about God's coming judgment. Pero dito, 'di ba, sa Lamentation na ang pagkakagawa po ng Lamentation ay talagang nung sinusulat po ito ni Prophet Jeremiah, nandun po siya sa time na napakabigat ng kanyang puso, na broken yung puso niya kasi nga yung mga tao, yung the nation of Israel would not repent kasi ayaw nilang makinig. Matigas ang kanilang mga puso. Pero kung mapapansin niyo po yung ginawa po ni Jeremiah po ay right in the middle of that 5 lamenting chapter, di ba? Doon sa meron po tayong 5 chapter itong Lamentation. So right in that middle of this lamenting and weeping ay nagkaroon po ng ray ng pag-asa. There is a ray of hope and sunshine in the midst of Jeremiah's depression. Yun po yung pinapakita ni Jeremiah kasi during that time talagang ang heart ng mga tao, bansang Israel ay matigas at ayaw nilang makinig sa Panginoon. So, bugbog na yung puso ni Jeremiah, masakit na yung puso ni Jeremiah, umiiyak na siya, iba yung iyak niya, he's weeping for this nation. Pero yun nga, pinakita pa rin doon yung sa chapter 3, yun yung binigay ni Jeremiah na pag-asa na sinasabi niya sa mga tao. Unang-una makikita natin dito yung the mercy of the Lord is the very nature of God, and it is the foundation of forgiveness. Alam niyo po ang katauhan po ng ating Diyos ay napakaganda po dahil yung pagiging merciful niya, doon nag-uugat yung pagpapatawad niya po sa atin, na hindi nauubos po yung pagiging merciful ng Panginoon. Kasi kung mauubos yan, siguro wala na po tayong lahat. Pero yun nga, ito yung very nature ng ating Panginoon na napakaganda, no, na hindi po natin masukat kung gaano kaganda at katapat, kalaki ang kanyang mercy, na ito yung nagiging dahilan kung bakit niya tayo pinapatawad. Pangalawa, every day God has a new supply of His mercy. He will never run out. Minsan iniisip natin, baka iisipin natin na sa sobrang dami ko ng kasalanan baka yung mercy sa akin ng Panginoon ma-divide pa sa ibang tao. Hindi ganoon ng Diyos. Ang mercy niya sa bawat isa sa atin ay buo. Hindi niya yun hinahati-hati sa pinagkakasya niya sa lahat. Hindi ganoon. Ang mercy ng Panginoon buong buo para sa iyo yan.
unique yan na binibigay niya sa'yo every single day ng ating buhay. At hindi yan nauubos. In fact, every day yan bago. Bago ng bago. Hindi katulad yung iba. Di ba nag-i-stock sila ng mga supply kung ikukumpara natin yan sa mga tindahan, sa mga restaurant, i-stock na nila yung supply para hindi na sila maubusan. Pero ang mercy ng Panginoon, everyday yan bago ng bago, freshly baked from heaven, from the very heart of the Lord. Ayun. So, pangatlo po, He is trustworthy and dependable. We may fall sometimes and miss the mark, but He will never will. So, diba sa atin, nakikita natin sa buong taon po ng 2023, ang dami-dami ng circumstances na nangyayari po sa atin. Mabuti man yan, pangit man yan, maganda. Pero nakikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon. And as we face 2024, sana kung paano natin pinagtiwalaan ang Panginoon, this 2023, the more we increase po na magtiwala sa Panginoon. Napakaganda po ng reminder sa atin na Jeremiah, ano po, na di ba ang dami-dami nating anxiety, pero sabi nga, anxiety comes when we look at our own circumstances and ability. Diba? Pag nakikita natin yung kung ano yung kaya lang nating gawin, dami nating nararatel na tayo, dami na nating iniisip, nagugulumihanan tayo, nawawala sa atin yung peace. But faith comes when we look at our circumstances and then at God's ability. Ano ba yung kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay, diba? So kung paano naging tapat ang Panginoon nitong nakaraang taon, hindi naman nagbabago yun. Tayo lang yung nagbabago. Pero yung katapatan ng Diyos, laging sariwa, bawat araw. So, pahanap lang natin, hindi paglilingkuran yung Diyos na katulad ng Diyos natin ngayon. So, sana maging blessing po yung ating short FBK ngayong araw na ito. At pagpalain po tayo ng Panginoon lahat sa pagharap po natin ng 2024. Patuloy lang po tayo maglingkod sapagkat napakatapat po ng ating Panginoon. Maraming salamat po.